Alamin pa po natin ang iba pang paghahandang ginagawa para sa Bagyong Inday. Nasa linya ng telepono ang tagapagsalita ng DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlao. Good morning po, Asek Irene. Thank you for joining us again. Hi Angela, Nanjoy, magandang umaga sa inyo and magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Opo, Asek, ano na po yung pinakahuling paghahanda ng DSWD? Saan po nakafocus itong mga pre-positioning ng relief goods? Well, Angela, of course, ang Department of Social Welfare and Development ay hindi lamang po naghahanda kapag may mga kalamidad na even before disaster strikes ay araw-araw na nagpo-produce ng mga family food packs ang DSWD at araw-araw po tayo nagpapadala sa mga iba't ibang warehouses natin para maipreposition itong ating pong mga relief items o mga relief supplies. At sa katunayan nga po, bago pa man po nakakaapekto itong si Bagyong Inday sa ating bansa, meron na po tayong mahigit na 4.7 million family food packs strategically prepositioned across the country. Sa katunayan nga po, bago pa nga, I think this was last week. Tama, last week nakapagpadala pa tayo ng mga karagdagang mga food packs sa mga warehouses natin sa Batanes kasi when we did the predictive analytics for humanitarian response, nakita natin na ang probinsya ang isa sa mga ring maapektuhan at dahil nga ang utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, tiyakin yung mabilis na pagpapahatid ng tulong, hindi lang mabilis, sapat din yung ating relief supplies ay siyang ginagawa ng DSWD by prepositioning goods. Doon po sa nabanggit po ninyo, Asek, na halos 5 milyong food packs o 4.7 million na napaghandaan po ninyo ng mga food packs sa inyong ahensya. Paano po natin matitiyak na, of course, agad po ito makakarating doon sa mga lugar na posibleng mangailangan at maapektuhan po ng bagyo? Yes, ang DSWD po ay meron pong mga relief prepositioning agreements with local government units. Ibig pong sabihin nito, nagagamit ng DSWD yung mga warehouses po ng mga LGUs. Kaya makakatiyak po tayo na yung goods ay nandun na po on the ground. Kaya madali po na makapagpahatid ng tulong dun sa mga naapektuhan. Gone are the days na maghihintay pa po yung mga kababayan natin ng ilang araw bago bigyan ng tulong mula sa pamahalang nasyonal sapagkat naka-preposition na po yung mga goods nila pong mga lugar. Opo. Asek, nabanggit nyo na nga po, naka-preposition na po yung itong 4.7 million na family food packs. Pero bukod po dito sa mga family food packs po, ano pa yung mga nakahanda na po para sa mga evacuees natin? At meron din daw yung mga inihandang mga women-friendly at child-friendly, yung mga space kits kung tawagin po. Ano pong, pwede nyo pong ikwento kung anong laman po nito at para saan po itong mga space kits? Yes, that's correct. Aside from the family food boxes, meron rin po tayo mga ready-to-eat food boxes. Ito po yung mga hindi mo na kailangang iluto. Gagaya ng champurado, ng tuna pelican, meron din po iyang arroz caldo, may protein biscuits. Yan po ay nakapreposition na rin sa warehouses ng DSWD kasi pinapamahagi po natin yan within 24 hours kapag may mga talagang lubhang na apektuhan at nangangailangan ng immediate na pagkain. Meron din po tayong mga nakapreposition yan sa iba't ibang mga pantalan o yung mga major ports across the country kasi meron kaming agreement with the Philippine Ports Authority na magagamit din namin yung kanila pong mga facilities para makapag-preposition to. Kasi kapag ganito po na may mga bagyo, marami tayong mga locally stranded individuals. Yung pong naaantala yung kanila pong mga pagbabiyahe at nasa mga ports kaya nagpo-provide din po tayo ng pagkain sa kanila. Now, meron din tayong mga non-food items. Halimbawa, yung hygiene kit. Yung hygiene kit po niyan may laman na sabon, shampoo, toothbrush, Toiletries. toothpaste. Oo. Ayan talaga kakailanganin ng mga internally displaced persons, yung mga lumilikas sa mga evacuation centers, yung wala talagang dala para sa kanilang personal hygiene. Meron din po tayong kitchen kits. Madalas po kasi kapag halimbawa nasusunugan, nagkakaroon ng
flood sa isang area, hindi po nakakapagdala no, ng mga kagamitan yung ating pong mga IDPs. So yung kitchen kit naglalaman yan ng gamit pangluto, may plato, baso, kutsara, tinidor. And then meron din po tayo yung family kit. Yung family kit naman yan, may mga damit dyan. Meron po mga t-shirt, short pants para naman sa bata, para sa adults. And meron din po tayo mga modular tents. Meron din po tayong mga women and friendly child kits. Ginagamit po natin yan sa mga women and friendly, women and child spaces po natin para magkaroon ng mga activities yung pong mga internally displaced persons, particularly yung mga bata at mga kababaihan. Ito ay ginagawa natin, there's a space, a dedicated space for these sectors para for children, nagpapatuloy yung kanilang mga Okay. learning activities kahit hindi po sila nadaantala yung kanilang pag-aaral, meron pa rin po mga learning activities na isinasagawa sa evacuation centers. Okay. ASEC, yung pong nakahandang magbigay po ang DSWD ng augmentation assistance sa mga LGU, paano po ba natin na kino-coordinate ito sa kanila? Yes, ang local government units ay ang frontline in service delivery. Sila po yung unang nagpapahatid ng tulong sa kanilang nasasakupan. But we understand that their resources sometimes are limited. Kaya ang ginagawa po nila ay nagre-request sila sa DSWD ng augmentation support. Yung pong suporta comes in the form of food boxes, non-food items, and pwede rin na emergency cash transfer or cash for work interventions. So again, they make a request, it's addressed to the DSWD, and once na verified po ng DSWD yung affected populations, ay inire-release po natin yung mga food boxes and non-food items sa kanila. And then the local government units are responsible in distributing the same dun po sa kanila pong mga constituents. But DSWD assist the LGUs as well because minomonitor natin na makarating sa mga intended beneficiaries. Ito pong mga tulong from the national government. Si Kyrene, sapat po ba? Do we have enough supply of food packs, yung mga ready-to-eat food boxes, yung lahat po ng mga food packs natin, sapat po ba? Hindi tayo kakapusin sa bilang? Yes, we have more than enough. No, nasa mahigit 4.7 million family food packs na yung na-produce natin, naka-preposition, and araw-araw nagpo-produce pa rin po tayo. And kung halimbawa, magkaroon tayo ng mga iba't ibang mga kalamidad, meron din tayong mga framework agreements. Ito yung mga kasunduan natin with private retailers, wholesalers, distributors, na kung saan pwede tayong mag-draw down from those framework agreements para ma-complement itong mga goods na pinoproduce natin at currently ay naka-preposition sa iba't ibang warehouses. Okay. That's the essence of the Buong Bansa Handa program because we created two parallel supply chains. No, the other one is government driven, the other one is the private sector driven. So makakatiyak po tayo na sapat yung mga relief items natin. Po. Alright, maraming salamat po sa inyong mga paghahanda. Pero mensahe po muna sa publiko, no, doon sa sakaling po may mga individual, mga organization na gusto pong magbigay ng tulong, paano po sila makikipag-ugnayan sa inyong ahensya, ASEC? Well, unang-una, paalala muna sa ating pong mga kababayan na sana po makinig tayo sa mga paalala o abiso ng ating pong mga lokal na pamahalaan. Kapag nagkaroon po ng abiso na magsagawa tayo ng preemptive evacuation, lumikas po sa ating pong mga lugar, cooperate po tayo, gawin po natin yan dahil para po iyan sa inyong kaligtasan. Hindi niyo po kinakailangan mag-alala sa inyong pong gagamitin o kakainin sa mga evacuation centers sapagkat nakahanda po ang DSWD na umalalay po sa inyo. Para naman po sa mga kababayan natin na nagnanais na tumulong, mag-volunteer at mag-donate, maaari po kayong makipag-ugnayan sa Luzon Disaster Resource Center, sa Visayas Disaster Resource Center, o sa page po ng DSWD para dun sa mga nagnanais na tumulong sa pag-repack ng mga family food boxes natin sa ating pong mga major hubs. And para naman po sa gustong mag-donate, meron po tayong Kaagapay Donations Portal. Bisitahin lamang po ang webpage ng DSWD and you may find the link of the Kaagapay Donations
important. Okay po, maraming salamat po muli sa oras ninyo. Good morning po at DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.